Magandang tanghali sa inyo lahat mga ka-MUG at sa ating mga, siyempre sa ating mga ka-clear at welcome sa panibago nating video reaction. So ito na nga guys, no, kinasuhan na itong pulis na si Francis Fontillas, no, sa kanyang pagbabatikos dito sa ating administrasyon at sa ating PNP, no? And ayun, di umano, may problema daw ito sa pag-iisip, no? So panoorin po natin 'tong video. Meron pong isang pulis na taga QCPD yata na nagsasalita ng mga matitindi. Ano pangalan nun na Yuel? Patrolman Fontanillas. Oo. Ito po mayroong vlog itong pulis na to. Ito po ba na-monitor nyo ba itong mga vlogs nito dati pa, even before yesterday? Yes po, Katunying, uminit po yung kanya mga vlogs Yes. pagkatapos po ng aresto po ng ating dating Pangulo nung nakakaang linggo po at ako po mismo ang nagtanong sa ating pamunuan kung ano po ba ang magiging stance po ng PNP laban nga po dito sa isang pulis po na ito nagpapahayag po ng kung ano-ano. In fact, sinabi pa niya mismo doon sa vlog niya na gagamitin niya ang kanyang pagkapulis para i-overthrow itong gobyerno po na ito. But on that particular post ay sinabi ng ating Chief PNP na i-remind lang yung mga pulis natin na bagamat tayo ay may kanya-kanyang opinion, ay hindi tayo dapat nagpapahayag ng mga ganito dahil meron pa rin tayong sinet na standards and policy and protocol pagdating sa pagpapahayag po ng ating mga political views po. Pero in spite of that po, after po lumabas po yan at na-monitor po, ay pinatawag po siya, sir, ng mismong district director po ng QCPD, subalit hindi po yan nagpakita at nagpatuloy po ito ng kung ano-anong kanyang lumalabas. So ano na, paano na? So hindi nagpapakita. So meaning, nagpatuloy pa nga sa kanyang pag-vlog, no? So, tingnan natin kung nagtago nga ba talaga ito. Labas sa kanyang account. That's why kahapon po, sir, ay nagdesisyon na po ang QCPD na mag-file po ng complaint laban dito kay Patrolman Fontillas. Oo, ito pala, Patrolman Francis Fontillas. Opo. Fontillas. Siya po ay kinasuhan na po sa Prosecutor's Office for inciting to sedition in relation po sa RA 107 na 10175 o yung ating Cybercrime Prevention Act of 2012. At i-document po lahat po ng kanyang mga naging pahayag sa social media. Yari ka ngayon. Paano yan? Hindi ka nag-iingat eh. Di ba? Sabi nga nung mga abogado, di ba? Na kung magba-vlog kayo, ingat kayo. Pwede naman ipahayag yung ating saloobin. May freedom of speech naman tayo. Kaya lang, hindi mo pwedeng sobra. Di ba? Karapatan pa din ng sino mang taong pinatutungkulan mo sa iyong mga pinagsasabi na ikaw ay kasuhan. Yan, kahit politiko pa yan. Di ba? Anyway, ito, yung seniors mo ang nagkaso sa'yo. Patuloy natin. Ang gumawa po niyan yung ating pong anti-cybercrime group. Opo. With your indulgence po, play lang po namin tong isang portion ng kanyang vlog, no? DCRH TV, take it away. Ako po yung pulis na suwail. Ako po yung pulis na suwail sa gobyerno at sa organisasyon. Totoo po yun kasi madami akong hinaing eh. Gusto ko yung parating sa taas. Maliit lang tayo eh. Mababa lang tayo kaya hindi natin maiparating. So, okay lang. Hindi naman nila naririnig kasi hindi naman nila pinapanood itong sinasabi ko eh. Kaya okay lang kahit anong sabihin natin. Hindi napapanood. Pwede bang hindi mapanood yan lalo kung magva-viral ka? Di mo ba naisip yon na sa panahon na to na super controversial yung nangyaring pagdakip kay dating Pangulong Duterte, tapos ganyan yung mga sasabihin mo sa social media na natatapang-tapangan ka, hindi ka magva-viral, hindi mapapanood ng mga seniors mo, di ba? So hindi ka talaga dito nag-isip. Hindi talaga nag-isip to. Mukhang matalino pa naman eh. Di ba? The smallest mammal or the lowest mammal is the strongest, di ba? Pagdating sa giyera. Di ba pagdating sa giyera, ano yung unang RHTV, yung portion na may binabanggit sa tungkol sa presidente, sa PNP siguro. Yun ang ating ma-play later on. But anyway, napanood naman ng PNP to. Matagal na po ba itong police general? Pumasok po siya sa serbisyo, sir, ng 2021 po.
At ang dati po niyang assignment, sir, ay nasa Traffic Management Unit. Subalit nung Pebrero po ay nailipat po siya doon sa Personnel Holding Admin Unit po dahil mayroon pong napansin sa kanya yung kanyang hepe, yung kanyang mga kasamahan dahil nagkaroon po ng sudden change sa kanyang behavior, sa kanyang pag-uugali. Kaya minarapat po siya na i-submit po doon po sa ating medical unit po at nagkaroon po ng findings po sir nung 2023 na siya po ay mayroong mood behavioral swing at nag-undergo po ito ng medical treatment. At ito po ang tinitingnan natin maaaring isa sa dahilan kung bakit ganyan po yung gawi po nitong pulis po na ito. Oh, ganun pala. So meron siyang issue pala sa, pwede ba nating sabihin psychological issues? Mental disorder. Yun po yung lumalabas sir at ito nga yung tinitingnan ka. Oh, see? Kaya pala ganito yung mga behavior niya. Tapos kung makatawa, walang preno, hindi nag-isip. So, ibig sabihin, siguro nga, anyway, may patunay naman, no, nag-medication nga daw eh. Naggamot nga daw eh. Nag-undergo ng medication eh. Oh. So, ibig sabihin, may problema talaga to sa pag-iisip. Di ba? Kaya niya to nagawa. Hindi kaya makukonsider yon dun sa magiging kaso niya. Baka ma-dismiss lang. Parang ganun. Tingin nyo, hindi naman tayo abogado kaya hindi natin alam, no? Pero di ba may mga ganyan na pangyayari na kapag medyo may problema sa isip, na-absolve to. Hapon po ay finally ay sinabiti po niya yung kanyang sarili para mag-undergo po ng neuropsychiatric examination po dahil yun po ang ni-require po ng kanyang unit po. So yun po yung huling update po sa atin ng district director na kahapon finally ay natuloy na rin po na mag-undergo po siya sa neuropsychiatric examination. Nagpakita na po siya pala. Kahapon po sir, doon po sa Bikutan po, doon po siya nag-undergo po ng neuro exam po. But supposedly ay ni-require po siya as early as February po, subalit hindi po siya nagpapakita. Ngayon pa, after na po lumabas itong mga vlog po niya, ay pinag-report po siya, ay hindi rin po siya nagpakita. Na bago po yan sir, ay nag-apply po yan ng sick leave mula po ng March 6 to 19. Pero hindi po pinayagan po yan at sinasabi po kasi niya ay disapprove po yan para po dahil wala po siyang ibinibigay na any medical certificate kasi kailangan po yun dahil mag-require po yan ng mga more or less 10 days po na leave at hindi po siya nagpakita. So nung lumabas po ito, pinag-report po siya pero hindi po siya nag-report kaya inawol na po siya sir. Naka-awol na pala. So ano po ang siya po ba ay ikinustody muna ng NCRPO? Hindi po sir, hindi po siya naka-custody sir. Kahapon lang po na-file yung case at hindi nga po ito nagpapakita. At yun po yung mga ginawa pong paraan ng PNP, particularly QCPD. Pumunta po siya doon sa kanilang mga bahay, hindi po siya hinarap. Pinapa-required pa, binibigyan po sa kanya, pinare-receive sa kanya yung return to work order pero hindi po niya na-require. At sinabi niya na magre-report na lamang siya noong March 17 pero hindi rin po siya nagpakita. So nagsenta rin po ng memo ang QCPD at hindi rin po siya nagpakita. Kaya nga po nag-file na po at nagpadala na po ng memo ang QCPD sa NCMPO para i-report po na siya po ay absence without official leave na po ang status. So ito Nag-awol na. O, akala ko matapang ka. Ha? Akala ko ba matapang tong pulis na to? Ang yabang-yabang pag sabihin yung presidente na ikaw ay presidente lang. Imagine, sabihin mo na, presidente ka lang, pulis ako. Gagi. Commanding in chief mo yan eh. Diba? Hindi talaga nag-isip to eh. Sa bagay, hindi natin masisisi kasi nga sabi, may problema sa isip. Diba? O, kaya siguro niya nagawa yun. Kaya lang, nagtapang-tapangan. Ayun, ngayon, tatago na. po ay matatanggal na sa pagkapulis. Siya po ay pa-file ng administrative case on top of the criminal case that you filed yesterday. Tama po sir, ginagawa na po yung mga papeles po ng QCPD at magsasumiti po sila ng kanilang mga papeles para isuportahan po yung pag-file po ng administrative case for neglect of duty o yung pag-commit po ng absence without official leave po. Meron po kasi siyang panibagong post. Yun sa kanya ba to? Sa Facebook page niya ba to? Ang sinasabi po niya rito, I challenge everyone. Prosecute me if you can. I will give you a reward kung maipakulong niyo ako. Oh. No one can ever bring me down. Not even you. Tapos may tawa siya. Mukha nga may problema, General.
Yes po sir, makikita mo naman sir at makakamdaman mo sa kanyang mga pananalita na hindi ito ordinaryong pulis na gusto lang magpahayag ng kanyang damdamin na he is challenging the duly constituted authorities, and ito ang tinitingnan natin ngayon na talagang mga supporti at dinodocument po natin lahat po yan at para ang isang Imagine, naghamon na naman siya, oh. Di ba? Kahapon tong video na to. So, 6 hours pa lang nakakaraan nung binasa to ni Katunying. Oh. Diba? Tuwan-tuwa dito yung mga, no, yung mga DDS, no? So, mga ganito, tuwan-tuwa. Hindi nila alam, nagkakaproblema na yung pulis. O ngayon, tulungan niyo yung pulis. No? Yung mga DDS dyan. police na patrolman at challenging not only the PNP leadership, pati na rin po yung ating Pangulo, at hindi natin ito mapapalagpas at ang kanyang problema sa pag-iisip based on sa mga previous na kanyang mga reports ay ito yung titignan natin kung ano ang magiging kalalabasan po nung itong kanyang neuro exam po kahapon po. Yes, ma'am. Okay, General, maraming salamat po sa mga... O ayan guys, nagtatago na yung pulis na hero di umano para sa mga DDS. DDS talaga mahilig sa mga ganito, no? Sa mga violence. Anyway, wala pa namang violence na ginagawa. Kaya lang, masyado namang matapang. No? And nagbo-vlog, hindi iniisip kung paano niya ililigtas yung sarili niya sa mga sasabihin niya. Wala eh. Di ba? Pinapayuhan ka na ng abogado na dapat ingat-ingat. Tama naman yun. No? Tama naman yun. Ako dati, nag-iingat na nga ako, nakasuhan pa ako eh. Di ba? Nag-iingat na nga, nakasuhan pa. Ikaw pa kaya na hindi ka nag-iingat, di ka makakasuhan. Di ba? Yun lang naman mga ka-MUG at mga ka-clear. At syempre, huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay. Piliin natin maging tama at mabuti. Maraming salamat. Bye-bye.